Hello po, Miss Jazz. Ayan, magandang hapon ho. Marami na ho nag-review ng motor. Dito naman po sa 01 Moto, alam nyo, makalikot kami. So, papaalam ho ako kung pwede naming hubaran tong Kymco KRV nyo. At gusto ko pakita sa audience namin na anong magic sa loob ng motor ninyo. Don't worry, kami bahala dyan. 01 Moto to Kayo number 1 dito. Nagsabaan na kasi ako mag-review ng normal, yung binabasa lang. Tapos, ira-ride mo, sawa na ako. Kaya ito, gagamitin ko yung talyer namin, naabusuhin natin tong motor na to. Kaya tara, ubaran natin to ngayon. Let's go! Yan, biyakin nyo na yan. Like a riddle, impossible lane, faking beauty to stay in the game. Bad riding, cover the walls. Guess I'm lucky if I left to fall. Kung unahin mo yung gulong. Unahin mo yung gulong para magkaroon ka ng silip dito. Oo, yan, tirahin mo yung gulong. So yun, medyo nahihirapan first time namin to. So gulong muna para masilip anong meron doon sa kabila. Mas malaman natin nakatali ka. Oh, laglag mo lahat. Pumayag naman sila eh. So parang ito yung baby ng AK550. Halos parehas to. Pinaliit lang. Pinayagan tayong silipin lahat to para makita. Kasi na yan. Para po sa mga nagtatanong kung nakalikabukan, opo, madumi nga siya. Pero sa 6,000 kilometers, malamang demo bike to. Mas marami na itong pinagdaanan pero buhay pa. No reason to be satisfied. No way in hell I'm gonna die. So ito yung main shop. Tapos pag umikot to, anong tinatamaan? Rekta na. Rekta rin to. Opo. Kumbaga sa Mio, ito na yung pinakaano niya sa transmission. Oo nga, hindi, may CVT to sa kabila. CVT sa kabila. So pag nagpalinis ka pala ng panggilid dito, dalawang gilid ang gilid kasi. Ayan o, kabilaan. So kailangan mo itong linisin eventually kasi syempre may mga oil seals pa rin yan eh. Masisira pa rin yan. So yun. May sprocket dito, may gearing na nagpapaikot doon. Ngayon, so malaman, ano naman yung nagpapaikot dito? Kabila. Alam nyo ba na ang Kymco KRV, ang panggilid niya po ay nasa right side. Itong parang radiator, ang gilid yan. Nabaklasin natin ngayon yan. So yan yung panggilid niya. So magkatabi, maiksi lang din po. Ang tanong, belt kaya yan o chain? Malaman natin pagbukas. Sharing, belt pa rin? Ito nga po pala, parang ano lang din siya, Mio. May belt din eh, no? May belt, may pulley, may bell, may lining at may torque drive. Kaso nga lang, mas pinaiksi siya. Magkatabi. Para magkatabi. Tatanggalin po natin. So walang makakalusot. Uumarin namin ito lahat. So kung makita talaga to eh. Hindi ko mag-gets yung logic kung bakit gano'n. Siguro design niya talaga yun. This ain't no time to pretend. Sayang pa. Ano yung bola nito? I'll be your ego. Together we go. Wow, parang bell lang din ng NMAX. Parehas ba? May NMAX ba tayo dyan? Okay. Parehas lang, no? Ay, laki. Kain. Pero yung bell niya, ito yung stock bell, oh, hindi reinforced. Ito reinforced na agad. Oh. Problema dito, siguro magandang gawin na lang dito para magdagdag ng torque. Pa-regroup nyo na lang. Marami naman nagre-regroup ngayon eh. Tara, baba mo pa yan. Tingnan natin, ano yung ang bola niya. Lining. It's not even fun anymore. I should bail and run through the door, but something's holding me back. Okay. Maganda pa para sa 6,000 kilometers. Tcharan! Tingnan natin. Slide piece, okay po. Goods pa. Tiba yung bola. Mio po, or mga ordinary na motor, Honda Beat,
Sa 5,000 kilometers, makikita nyo na po yung bola, may wear and tear na. Ito, 6,000 kilometers, tas demo bike. Sino-sino gumagamit, di mini-maintain. Buo. Matibay. Linisin na rin natin yung pag-gilid. Bukas na rin naman eh. So, ito. Umiikot yung kabila. Tingnan nyo nga umiikot. Ito na. Walang ano, no? Walang ibang gear. Rekta, 1:1. Ito yung sa makina. Linisin na rin namin yan. Ito yung umiikot, ito yung umiikot. So imagine nyo mga C1 Nation, no? Alam niyo yung panggilid ng Aerox. Imagine nyo yung paiksiin, nilipat sa kabila at nilagyan ng extension patagos sa kabila. Silipin natin, nasan ba battery nito? Iba rin natin mukha. Alam mo, nasa mukha yan. Ay! Ito ay battery, busina. Laging standard. Nandito lahat, kaya para wala sa ilalim. Kaya pala sila nakasave ng malaking space sa upuan. Dito sa harapan nilagay lahat. Fuse, lahat to. Nandito lahat. Pati mga relay, starter. Ayan pa, pati yun oh. Magaling. Kasi sayang eh. Usually, katulad sa Aerox, ang laki nung part na to, pero walang laman. Si Kimco, since sa likod, nagtitipid sila ng space, lagyan natin lahat sa unahan. Sayang naman to eh. Very smart. Tanggalin natin yung pinaka-headlight tsaka bearings ganito para hindi siya mabasag. Buo talaga siya. Yan. So ito, busina, 7 liters na battery niya. Tapos starter relay. Ito yung ABS na panel niya or yung pinaka-controller. So ito pa rin, nandito yung fuse box, nandito yung flash relay. Ito talaga easy talaga. So ito, gas cap, di ba? Binuksan ko to earlier. Dito, hose lang pala siya. So medyo kailangan natin ito silipin, baka mag-leak kasi goma to, eventually lumulutong. Ngayon, alam niyo na susunod, hanapin ang gas tank. Tara, hanapin natin yung gas tank. Tangke, nakita na namin. Akala ko yung tangke nandito, yung pala nasa ilalim. Ayan oh. Iyahan ang tangke. So, medyo controversial tong tangke na to kasi sabi nila plastic at baka matunaw sa ethanol. Pero so far, sinabi naman ng Kimco Philippines na wala pang issue. Kahit yung DDS version, mas nauna nang nilabas yun sa ibang bansa. Wala. Kaya niya yung ethanol tagalan. Okay, kaya nakakadagdag din to sa gaang. Tapos, dito sa part na to, understand. Pag mag-change oil kayo, hindi ko alam to eh. Siguro wala rin nakakalam nito, ngayon pa lang. Dito, rekta sa head. Rekta sa head yung salinan. Yung drain plug na saan? Ang drain plug. So ito yung drain plug na may filter, yung may spring, yung net, gano'n. Tapos ito yung pinaka main plug, yung pinaka lowest point ng engine ito. So dalawa sila pinapalitan. So yun, natuklasan namin may oil filter pa rin pala to. Hindi pala filter yun, strainer na lang pala yun. Tapos ang salinan ng langis niya sa ibabaw ng head. Ito, isang tornilyo lang. Pagtanggal, boom. Gusto makita yung stator. Gusto makita yung stator. Di ba nakakabit ang stator sa pin? Gusto ko makita sa likod ng radiator. Kung katulad din ba ito ng ibang stator na nangangalawang overtime, lalo na 6,000 kilometers, tingnan natin. So, alright mga C1 Nation, sa part na to, ito naman yung radiator. Ngayon, sisilipin natin gaano kalaki yung radiator nito. Kung katulad din ba ito sa mga Aerox NMAX o mas palapad to. Or may iba pa itong sikreto sa likuran. Tingnan natin lahat. Lalo na yung fins. Gusto ko makita yung radiator fins. Kung ano yung design niya. Alright. Wow! Parang Aerox NMAX lang. No? Parang parehas lang eh, no? Maliit. Maliit siya. Pero ibaba mo. Gusto ko makita yung radiator fins. Maliit lang. So yun, napag-desisyonan namin. I-drain namin yung coolant nito. Sasalinan na lang namin. Kaya naman namin salinan muli yan. Same din naman ang amount niyan. Wala magbabago. Pabor na rin dun sa demo bike kasi mare-refresh yung coolant niya. So, tapon, coolant. Pakita ko lang laman loob.
Malaki yung fan niya, no? Iba yung materyales nung ano niya, nung stator niya, hindi nakakalawang. Anong resulta ng tawas? Wow, kakaiba. Walang kalawang ah. Kakaiba, no? Stator na ito, sir. Ito. Magneto. Oo nga, magneto pala, sorry. Oo, sa mali ako, magneto. Pero yun kasi yung naka-cover eh. Oh, tingnan natin loob. Tingnan natin sa loob. Yes. Ba't ganun? Kwenta mo nga, ba't di kinakalawang yan? So ito sir, pakal pa rin siya, pero ito yung mga ginagamit sa mga bolts and nuts natin. Parang ganito. Iba yung materials Yes, ito? iba material. Hindi ka tulad doon sa Aerox NMAX, no? Pure steel talaga siya. Ito may halo. Okay, pero hindi siya perfect circle, oh. Yes po, kasi may sensor dyan sir na may parang, ito may isang bungi. Ito kasi yung tinatawag nila na Crankshaft sensor? Yan, crankshaft. Kaya siya may hiwang isa, pero lahat wala. Kasi Ito na yung ito yung pinaka-sensor. Yung crankshaft niya. Yes. Parang ito yung center, eh. Yes. Oh, ito yung Pag center. mali ang ikot, nakagatla kang gano'n, check engine siya. Check engine, no? Kasi may nag-iba dun sa ilalim mo. Kasi nakakonekta to sa crankshaft, rekta yan, eh. Rekta sa makina. 180cc, 800 ml, sure ba tayo dyan? Ayan, 0.8. Ingrid yan. So wow, yun yung langis niya, 0.8. So 800 ml para sa 175cc na motor. Actually, ano na yan, hindi yan ang bago ngayon kasi yun yung bagong trend ng Euro 5 standard. Pinaliliit yung oil capacity, pero yung flow niya naman mas malakas. Kasi nga para bumaba tayo sa consumption ng fossil fuels natin. Science, di ba? Yan. Sige. Okay na. So, okay na. Mag-uwian na kami. Iwan na namin yan ganyan. Bukas na tayo magkita-kita uli. Bukas naman, ikakabit nila yan at magra-ride tayo. See you tomorrow. So alright mga Kasiwa Nation, nagtataka kayo, iba tong dala natin ngayon. Ito po, yung tinatawag niya ng Kymco KRV. So last night, kinatay namin to. Ngayon ay balik na namin. Road test naman tayo. Ngayon magro-road test tayo ngayon. Papunta tayo ng Cavite. Dito yung pinakamaluwag na kalsada na alam namin dito sa South. So, let's go! So anong pakiramdam nitong motor na to? Number one, hayop yung leg board. Ang laki ng leg board. Ang luwag. Tapos may adjustment pa siya para siyang sa NMAX. May second level ng footing. Grabe oh, luwag. Isa ko napansin yan. Ito mga Kasiwa Nation, tuwan-tuwa ako dyan oh. Kita nyo yung tubig, kita nyo yung cellphone, kita nyo yung charger, gano'ng kalaki yung bulsa. Napaka-convenient. Kanina pa ako takbo ng takbo, tinetesting ko sa lubak pero hindi nalalaglag yung mga gamit ko dyan. Tapos nandun yung charger. Saktong-sakto lang sa ibabaw nun. Kung magka-quad lock ka rin naman o kaya mag-phone holder ka, sakto lang dito sa manibela. Ang ganda ng positioning ng charger. Tsaka tama na nilagay nila sa right side. Alam niyo bakit mga Kasiwa Nation? May ugali po ang mga rider na pag nandito po sa kabila ang ginagamit, hindi po ibitaw sa throttle. Ngayon, para magamit nyo tong charger feature niya, syempre, bibitaw ka. Puro dahil dito sa mga European standards sila kaya naisip nila to. Dahil kung hindi nyo nagtatanong, ang Kymco po ay sikat sa Europe. Hindi lang po siya ganun kalakas dito sa Pilipinas or sa Asia, pero ako nagsasabi sa inyo, lintik po ang sikat niya sa Europe. Okay, yung manibela niya, tsaka itong panel board na area, parang PCX yung pakiramdam ko. Yung naked handlebar style, PCX ko na unang nakilala yan bago dumating si ATV. Minsan kinakabit sa mga NMAX B1 para magpukantay, pero as a stock, ito yan. Tapos ito yung sinasabi kong panel, parang sa Dominar, parang sa Italjet. Yan. Tapos yung ito speedometer area niya, yun yung sinasabi ko naman sa inyo, parang PCX talaga. Tapos isa ko pa napansin dito, yung mga buttons. Diba? Iba kasi pag nagmamaneho ka eh, iba yung positioning ng kamay mo ngayon. So talagang ginamit ko siya para makita ko yung positioning ng buttons para alam ko saan yung mga awkward. So far, okay naman ako. Happy naman ako sa positioning ng flasher. Traction control, okay. Nandito rin abot kaya rin, pero sino naman papatay na yan. High beam, low beam, okay. Ganda ng button. Yung signal light, okay din. Kasi
pindutan. Hindi ba kasi wala eh. Tsaka mukhang matibay yung pindutan nito. Makunat. Ayan. Tapos ang kusina, basic. Wala naman pinagbago. Basic. Dito naman tayo sa right side. Napansin ko rito sa right side is may button pang nakaabang dito. Hindi ko alam para saan yan. Siguro baka may cruise control to. Kasi dito rin sa maliit na dashboard panel na to, meron din mode na hindi naman nagbabago doon. Kaya yun yung part na hindi ko pa alam dito. At may special dito sa button na to. Mapapansin nyo, wala siyang hazard button. Pero may hazard feature. Ang hazard button ng C1 Nation ay very cleverly hidden sa starter. Sa start button. Ayan o. Angat mo lang yun. Hazard ka na. At syempre, hindi mawawala ang pag-testing sa power. Diba? So, kwento ko na sa inyo, ito po ay 175cc, pero ang pakiramdam niya po in terms of torque and power ay para 180cc na Aerox. Para siyang kargadong Aerox. Yan o, saglit lang o. Diba? Easy 100. Napilitin ko, di ka kayanin. Easy 100. Suspension. Yan, C1 Nation. Hindi ako naging fan ng suspension na nakatabing linear. Hindi ako fan ng ganun. Mas fan ako ng mga upright suspension. Kasi mas na-maximize yun. Meanwhile, dito naman sa Kymco KRV, yung suspension niya sa unahan is not that impressive. Normal naman yung suspension yan. Mataba lang siya kasi syempre 180cc yung motor, kailangan may partner yun. Yung likod naman, monoshock na nakatabingi. Oo. Medyo nandun siya sa matigas na part. Ba't ko nasabing nasa matigas na part? Malaki na po yung gulong ko, mabigat na rin yung motor ko, enough na po yun para lumubog yung suspension. Pero yun nga, ay 75 kgs. 75 kgs kayo at bibili kayo ng KRV 180. Malamang kailangan nyo ipacheck yung suspension. I-adjust nyo para sa weight ninyo para hindi siya masyado matalon. Medyo matalon yung likuran. So na-adjust pa naman yan. Seat height naman ang pag-uusapan natin. So hindi naman siya ganun kataas. Actually mataas pa nga ang Aerox. Napakababa nito. Ang problema sa kanya, kaya nahihirapan yung iba sa seat height, dahil sa lapad ng upuan niya. Mababa yung upuan pero malapad. So yung legs mo, bumubo ka, hindi agad umaabot sa sahig. So isa yun sa problema. Kung pag-uusapan naman natin yung tungkol sa ilaw, maganda naman yung ilaw niya. Actually, ang pogi nga parang Honda Click na Ducati Panigale na hindi ko maintindihan. Ang problema, itong mga LED ngayon ay notoriously mahina. Yes, mga C1 Nation, mahina po talaga. Marami kaming customer nagpapa-install ng auxiliary light kasi mahina talaga ang stock, may ilaw. So, suggest ko, kailangan palitan agad to if ever bibili kayo. Lagyan nyo agad kahit mini driving light lang para magkaroon siya ng support dahil madilim sa gabi at malakas yung motor. So, kailangan kita nyo agad. Pag-usapan naman natin yung side mirror. Nakikita nyo itong dalawang nakausling bakal na to, lalaki. Ang ganda ng view. Sa totoo lang mga C1 Nation, ang ganda ng view. Kita talaga lahat na likod. Ito mata na lang papagalawin mo. Sinakto na nila ito sa angle ng mata. Ang galing. So alright mga C1 Nation, sinagad natin ang Kymco. Nag-blink pa rin. Magas muna tayo rito sa shell. Ayan, tignan natin ilan ang ikakarga natin dito. Ano nga ba to? Ayan. Yun. Full tank kuya. 95. Pero magsi 7 liters no. Ay tumigil ah. Op, yun na. Ayan, 600. Yan. So ilang litro? 7. Tapos may natira akong reserve, siguro mga 8. So yan ang kinarga natin sa Kymco natin ngayon. 618, 7 liters, 87 pesos per liter. So nasagad natin yan. From Parañaque to Dasma, ako 1 bar ako, tapos hanggang ngayon mag-blink. Ngayon, dito muna tayo. Papakita ko sa inyo ano yung mga ayaw ko naman kay Kymco.
So alright mga C1 Nation, no? Nandito tayo ngayon sa Shell Dasma. Pahinga muna tayo bago tayo mag-move forward pa sa review natin. Kukwento muna sa inyo yung mga napansin ko dito. Unang-una, sa stand. Ayan, medyo mahirap. Yung side stand niya, may kahabaan. Okay lang din naman. Ang problema ko, since bottom heavy lahat to, hindi mo magawa yung ginagawa mo sa mga Aerox NMAX. So, ginagawa to sa mga scooter, Aerox NMAX, yung pinipilipit yung side stand. Ito, mahirap ipilipit yung side stand. Mahirap. So, kung nasa parking ka at maliit yung space mo, mapapalaban ka. So, bakit nga ba ganun? Ba't siya mahirap pilipit? Yung timbang niya po, lahat nandito sa ilalim. Nandito sa part na to. Unlike ng Aerox, NMAX, Click, PCX at iba pang scooter, lahat ng gas tank nila nasa taas. Diba? Kung nasa taas yan, itong weight na to, pag pinilip mo yan, matutulong yan sa pag-ikot. Yung nasa ilalim ng gas tank, paano mo iaahon lahat yun para iikot mo? Yung nasa ilalim lahat ng timbang. So, yun yung isang plus and minus points niya. Plus, kasi yung nakakatulong yun sa center of gravity, lapad ng motor. Minus, kasi dito sa Pilipinas, alam nyo naman ang parking dito. Next naman, mga C1 Nation, yung center stand ni KRV. So, basic lang naman yung center stand niya. Lagay nyo lang din yung full force ng paa nyo. Medyo madali nga to i-operate eh. Oh, madali siya i-operate. Nakita nyo paano ginawa, isang kamay lang, isang paa. Madali siya i-operate. Ang ayoko sa kanya, sobrang aggressive nung angle na to. Ayan oh. Sa iba kasi medyo tuwid yan eh. Sobrang aggressive nito, medyo protrude na talaga siya. Mahirap gawin to. Ganun. Diba sa Aerox NMAX, ginaganyan nyo yan. Ito mahirap. Yan. So yun, medyo mahirap siyang ibagsak. Kasi nga yung center stand niya, hindi katulad sa Aerox NMAX, medyo straight. Kailangan mo ng mas malakas na puwersa. So ito yung pinag-usapan natin kaganina, yung suspension niya na angle. Mas fan talaga ako nung straight up na tayo lang na suspensions kasi mas sasagad yung damping nun eh. Tsaka yung rebound nun, sagad-sagad. Gamit na gamit yung shock. Meanwhile, sa mga ganito, nakikita ko to sa mga ER6F, mga Ninja 650. Single monoshock sa right side na naka-angle, na nakasubsob. Ngayon, adjustable po to. Mukha lang siya hindi adjustable kasi nakabalik yung installation, pero adjustable po to. Sa timbang ko, I suggest, pa-adjust nyo. Hindi, medyo matalbog siya sa timbang ko. Pero kung mas mabigat naman kayo sa akin, definitely no need to adjust na to. Bakit kamo? Kasi nga, European bike to, malamang naka-address to sa timbang ng mga European. Medyo malalaking tao kasi yung mga yun eh. Bakit nga ba ganun yung suspension niya? Hindi ginit na. Kasi nga po, ang goal kasi dito sa panggilid natin na to, o yung sinasabi nating independent swing arm, is may balance yung motor. Mapalapad niya yung timbang. Unlike nung Aerox NMAX kasi lahat ng timbang doon nasa left side. Ito, kaya maraming pyesa to, hiwa-hiwalay, pinagkalat-kalat nila para yung timbang mas spread out pa ilalim. Diba? Kasi lakas ng motor eh. Tapos left side lang yung mabigat. Medyo hindi yata maganda yung ganung takbuhan. Kaya nilagyan ng swing arm, yung CVT nasa kabila, yung suspension nakaturo lang sa isang part ng swing arm. Nandito yung belt drive, so nandito yung mabigat, nilagay doon lahat ng puwersa sa kanan para magbalanse yung swing arm. Galing, di ba? So, galing ng pagkaka-engineer para may balance yung weight distribution. Yan. So, kung lilinawin ko lang hindi po siya mabigat. Magaang po siya. Pero lahat po kasi ng timbang niya nasa ilalim. Kaya pag bumuhat kayo, medyo mahirap. Pero magaang po to. Tignan nyo kung gaano kagaang itong motor na to. Pagaang. Diba? Gaang to. Yan. Sa Aerox NMAX, bumagsak na yun pag ginawa ko yun. Hindi ko napakita sa inyo to kanina. First time ko kasing naramdaman. Di ba nirereklamo nyo yung ganito? Nirereklamo ng ibang Kimco owners yung ito. Yan. Ngayon, nung inupuan ko kanina, habang umaandar, yan. Tingnan mo yung likod. Yan. Ito. Saktong-sakto po ang tumbong ko. Siguro, ngayon ko lang dito, since may spaces, baka pag umulan, diba? So, yun ang ano ko dito, baka pag umulan, magkaroon ng mga pocket, water pocket sa loob. At ito yung mga, pag kunyari tuyo na, sinungaling to eh, yung
cover na to, sinungaling to, tuyo na, di ba? Pag ganun mo, basa lahat yan. Ayan, yan ang ayoko sa cover na to. Pakita ko na lang din sa inyo yung compartment. Ito yung compartment niya. Whoop! Yan o. So, yan ang compartment niya. Alam ko, nasabi ko na to pero ulitin ko na lang din. Sana sinagad pa nila. Kaya pa eh. Sayang. May pailaw si Kymco. Very right. Tapos kung papansinin nyo, itong part ng Kymco KRV is halos wala ng laman. Nandun lahat sa unahan. Yan. Pakita ko naman sa inyo paano naman umaandar yung traction control. So, explain ko lang ulit. Yung traction control po, yung nagde-detect sa dalawang gulong nyo if sabay pa ba yung andar nila. Kasi pag once na hindi po may nagsabay dyan, dudulas po yan. So, ang gagawin ng traction control, babawasan yung power para itong likod sumabay din. So, tingnan nyo to. Dito may traction control na sensor dito. So, patay naman ngayon. Pero bubuksan ko. So, yan yung indicator na gumagana yung TCS nyo. Minsan, pag umaandar kayo, kahit hindi nyo napapansin, parang nag-i-slide na pala yung gulong ninyo. Biblink yan habang maandar kayo. Ngayon, pinakita ko lang sa inyo na paano nyo malaman kung paano gumagana yung TCS niyo, kung na-detect nyo ba. Yun. Tignan nyo yung blink na yun. So, basically, yun na tignan na natin si Kymco KRV 180 sa lahat ng pwedeng mangyari. From ibabagsak, binaklas, sinilip yung swing arm, sinilip yung stator, binaklas buong fairings, at in-experience ko mismo i-ride at nakita ko ano yung mga flaws niya at ano rin yung mga magaganda sa kanya. So, that's about it. I think kompleto na. Pero wait, hindi pwede matapos ang isang 01 Moto Bike review kung wala tayong malupitang sound check. Panoorin nyo to.